Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig? Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at tunay na yaman? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magbubunyag ng lihim ng isang pusong naging bato at kung paano ito muling binuhay ng isang munting hiling. Sa mundong pinaghaharian ng material na yaman, madalas nating nalilimutan ang halaga ng pagmamahal. Ngunit paano kung ang pinakamayamang puso ay siya ring pinakamahina at ang pinakadukhang kaluluwa ang siyang may hawak ng susi sa tunay na kasiyahan? Ito ang kwento ng isang babaeng nagkaroon ng lahat, ngunit wala namang kahit anong mahalaga hanggang sa bumangga ang kanyang mundo sa isang tinig na nagpatibok muli sa kanyang puso. Ang kalawakan ng penthouse ni Amihan Solis sa distrito ng Kalinawan ay tila isang malamig na gintong hawla. Mula sa ika-50 palapag, tanaw niya ang kumikislap na ilaw ng syudad. Isang tanawin na libu-libong pangarap ang sumisikat at libu-libong pagkadismaya ang lumulubog. Para sa iba, ito ay simbolo ng tagumpay. Para kay Amihan, isang batikang fashion magnate na ang pangalan ay sumasayaw sa mga pahina ng international lifestyle magazines, ito ay isang paalala ng kanyang walang sawang pagtakbo mula sa isang nakaraan na pilit siyang kinukulong. Tahimik na inilatag ni Mang Danilo ang kanyang matapat na mayordomo sa loob ng halos 2 dekada. Ang hapunan, salmon and croûte, nilagyan ng delicate herb sauce at isang basong bordeaux na nagkakahalaga ng katumbas ng buwan ng sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Perpekto ang lahat. Ngunit habang tinutusok niya ang malambot na laman ng isda, ang kanyang panlasa ay tila manhid. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kawalan, sa salamin ng bintana na nagpapahintulot sa kanya na makita ang sarili. Isang babaeng may matatag na tindig, matatalas na mata, at isang mukhang laging handang harapin ang mundo. Sa ilalim ng lahat ng yon, mayroong isang bagay na nawawala. Isang butas na kahit ang pinakamahal na tela o ang pinakamaraming yaman ay hindi kayang punan. Pagkatapos ng hapunan, hindi na siya nagtagal sa bahay. May importanteng event sa Ang Ginintuang Lusaw, isang restaurant na kilala sa sobrang luho at eksklusibidad nito. Suot ang isang couture gown na disenyo mismo ng kanyang sariling fashion house. Si Amihan ay lumakad sa loob ng restaurant na may parehong air ng pagiging walang pakialam na lagi niyang ipinapakita. Ang bawat hakbang niya ay may kumpiyansa. Ang bawat ngiti ay pilit na dinidikta ng social etiquette. Nakaupo siya sa isang table sa sulok, malayo sa ingay ng gitna, ngunit sapat na para makita at makita. Ang kanyang mga kasosyo sa negosyo ay abala sa pakikipag-usap, ngunit ang isip ni Amihan ay abala sa sariling mundo. Habang naghihintay siya sa huling kurso, ang isang anino ay dumaan sa gilid ng kanyang paningin. Isang maliit, payat na figura ang nakatayo sa labas ng malaking salaming bintana, malapit sa entrance ng restaurant. Isang batang babae. Ang kanyang buhok ay gusot, ang damit ay punit-punit, at ang kanyang mga mata, malalaki at malungkot, ay nakatitig sa mga tirang pagkain sa mesa. 10 taong gulang lang siguro o mas bata pa. Nanginginig ang kanyang labi, marahil sa lamig, marahil sa gutom. Nagulat si Amihan. Sa kanyang mundo, ang ganoong tanawin ay halos imposibleng mangyari. Ang mga tao sa ganitong uri ng establishmento ay hindi kailanman nakakakita ng mga pulubi. Ito ay para silang mga multo na tila sinasadya na maging invisible sa mga mata ng mga mayayaman. Ngunit ang batang babae ay nandyan. Hindi niya matanggal ang tingin sa mga mata nito. Mga mata na nagpaparamdam kay Amihan ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Ang kurot ng awa. Pinagmamasdan niya ang bawat galaw ng bata. Ang pagluwag ng pinto ng restaurant upang lumabas ang isang waiter, ang pagkadulas ng batang babae sa loob ng isang saglit, ang paglapit nito sa kanyang mesa.
Ang boses nito ay mahina, halos bulong. Ngunit malinaw na narinig ni amihan. Ma'am, may tira po ba kayong pagkain? Tila bumaba ang temperatura sa loob ng restaurant. Ang mga kasosyo ni amihan ay napalingon. Ang waiter ay kaagad na lumapit upang paalisin ang bata. Ang tingin ng waiter ay puno ng pagkaalarma, habang ang mga kasosyo naman ni amihan ay nagbabanggit ng mga salitang kalat, istorbo, at walang karespe-respeto. Ang init ng hiya ay biglang bumalot sa mukha ng bata na siyang naging dahilan para mas lalong yumuko ang kanyang ulo. Ngunit bago pa man makagalaw ang waiter, isang kakaibang puwersa ang tila humawak kay amihan. Hindi niya alam kung anong puwersa yon, ngunit tila ito ay mas malakas kaysa sa kanyang sariling kagustuhan. Ang kanyang kamay ay kusang gumalaw. Umabot sa isang nakahiwalay na tinapay na hindi pa nagagalaw at inilagay iyon sa isang maliit na plato. Hintay, sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig ngunit may diin, sapat para patigilin ang waiter. Lumingon ang bata. Ang kanyang mga mata, na puno ng pagkatakot at pag-asa, ay nakatingin kay amihan. Inabot ni amihan ang plato. Kunin mo. Nagsimulang kumilos ang mga labi ng bata. Tila may sasabihin. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang lalaki mula sa kabilang mesa na narinig ang usapan, ang sumigaw. Mga pulubi talaga. Walang kahihiyan. Sirain lang ang gabi ng mga marangal. Ang salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng bata. Ang munting pag-asa sa kanyang mga mata ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na pagkabigo at hiya. Bigla siyang umatras, hindi na tinanggap ang alok na tinapay. Ang kanyang mga mata ay nanlabo, at bago pa man makapag-react si amihan, tumalikod na ang bata at tumakbo palabas ng restaurant, kasing bilis ng hangin na nagdadala ng alikabok sa kalye. Tinitigan ni amihan ang papalayo nitong anino. Ang tinapay na nakahawak sa kanyang kamay ay tila bumigat ng libu-libong kilo. Sa gitna ng lahat ng yaman at luho, isang batang babae ang tumanggi sa kanyang tulong, hindi dahil sa ayaw nito, kundi dahil sa pakiramdam na hindi ito karapat-dapat. Ang tingin ng kawalan sa mga mata ng bata ay tila humahabol kay amihan. Ang ingay ng restaurant ay biglang naging bingi. Ang mga kasosyo niya ay bumalik sa kanilang usapan, tila walang nangyari. Ngunit para kay amihan, may nangyari. May isang bagay sa loob niya ang biglang nagising. Gabi na. Bumalik si amihan sa kanyang penthouse, ngunit ang ilaw ng syudad ay hindi na nagbigay ng parehong kaganapan. Ang katahimikan ng malawak na espasyo ay tila mas naging malalim at masakit. Sinubukan niyang matulog, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kisame. Ang larawan ng batang babae, ang mga matang nagmamakaawa, ang pagtanggi, at ang pagtakbo nito ay patuloy na naglalaro sa kanyang isip. Sa kanyang mayamang buhay, napakaraming tao ang lumalapit sa kanya, humihingi ng pabor, ng pera, ng koneksyon. Ngunit ang batang babae na yon, sa kanyang kahirapan, ay tumanggi. Mayroong isang bagay na kakaiba doon. Isang bagay na tumagos sa kanyang makapal na baluti ng pagkawalang pakialam. Isang matinding pangungulila ang biglang bumalot sa kanya. Isang pakiramdam na matagal na niyang inakala na wala na. Ang kanyang puso na matagal nang naging bato ay tila may munting bitak na nagsisimula ng bumuo. Ang pag-iisip na ang batang yon ay maaaring nasa kalye pa rin, nagugutom at nanginginig sa lamig, ay hindi niya kayang tiisin. Umupo siya sa kanyang kama. Kinuha ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay nag-type ng numero na kabisado niya. Sa kabilang linya, si Mang Danilo ay kaagad na sumagot. Halatang nagulantang sa tawag sa ganitong oras. Mang Danilo, ang tinig ni amihan ay matatag. Walang bakas ng pag-aalinlangan. Hahanapin natin siya, ang batang babae kanina sa restaurant, sa kahit anong paraan.
Ang Baryo Dilim ay isang mundong binubuo ng mga anino at bulong. Para kay Hiraya, ang bawat sulok ay isang posibleng panganib at ang bawat muka ay isang posibleng banta. Ang alaala ng babaeng mayaman sa restaurant ay hindi isang magandang panaginip, kundi isang bangungot ng kahihiyan. Ang mga mata nito na puno ng awa ay tila isang salamin na nagpakita sa kanya kung gaano siya kadumi, kung gaano siya kaiba sa kanilang mundo. Kaya naman, nang unang mamataan niya ang isang itim na kotseng dahan-dahang gumagapang sa makipot na eskinita ng kanilang lugar, alam na niya. Ang takot ay kumalat sa kanyang munting katawan na parang lason. Tumakbo siya. Ang kanyang mga paa, na sanay na sa matutulis na bato at basag na bubog, ay mabilis siyang dinala sa masikip na mga pasilyo ng mga barong-barong. Narinig niya ang mga yabag sa likuran niya. Mas malalaki, mas mabibilis. Bata, sandali lang. Sigaw ng isang lalaking may malaking boses. Si Mang Danilo iyon, ngunit hindi pa alam ni Hiraya. Para sa kanya, ito ay isang panganib na kailangang takasan. Nagkubli siya sa likod ng mga basurahan, ang kanyang hininga ay halos hindi marinig. Pinipigilan niya ang bawat paghikbi. Bakit siya hinahanap? Ibabalik ba siya sa DSWD o mas malala pa? Ang kanyang maliit na mundo ay puno ng mga kwento tungkol sa mga batang kinukuha at hindi na muling nakikita. Samantala, sa loob ng kotse, si Amihan Solis ay nakakaramdam ng isang emosyon na hindi niya gaanong kilala. Pagkainip. Halos 2 araw na silang naghahanap. Ipinagpaliban niya ang isang mahalagang meeting sa mga investor mula sa Paris para lamang dito. Isang desisyon na umani ng mga matang nagtatanong at bulong-bulungan mula sa kanyang board. Isang bata lang, Amihan, sabi ng isa sa kanila. Mas mahalaga ba yan kaysa sa kinabukasan ng kumpanya? Hindi siya sumagot. Hindi rin niya alam ang sagot. Ang alam lang niya ay may isang puwersang humihila sa kanya, pabalik sa mga matang yon. Isang hindi maipaliwanag na pangangailangan na siguraduhing ligtas ang bata. Ma'am, nakita ko na po siya, sabi ni Mang Danilo sa telepono. Ang kanyang boses ay may halong pagod at tagumpay, pero ayaw pong magpakita. Natatakot. Bumuntong hininga si Amihan. Saan ka naroroon? Pupunta ako. Sa kabila ng pagtutol ni Mang Danilo dahil sa panganib, nagpumilit si Amihan. Bumaba siya ng kotse, ang kanyang mamahaling stiletto ay lumubog sa maputik na lupa. Ang amoy ng basura at estero ay sumalubong sa kanya. Isang malaking kaibahan sa malinis at pabangong hangin ng kanyang opisina. Ngunit hindi niya iyon ininda. Sinundan niya si Mang Danilo patungo sa lugar kung saan huling nakita si Hiraya. At doon, sa likod ng isang tumpok ng mga kahon, nakita niya ito. Isang pares ng malalaking mata na puno ng takot ang sumilip sa kanya. Ang katawan ng bata ay nanginginig. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Amihan na ang kanyang yaman, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang pangalan, lahat ng iyon ay walang silbi dito. Sa mundo ng batang ito, siya ay isang dayuhan, isang banta. Dahan-dahan, umupo si Amihan sa isang sementadong blok. Hindi inalintana ang alikabok na dumikit sa kanyang designer na palda. Tumingin siya kay Mang Danilo at sinenyasan itong lumayo ng kaunti. Mag-isa niyang haharapin ito. Hindi kita sasaktan, mahinang sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay mas malambing kaysa sa karaniwan. Hindi siya gumalaw. Inilabas niya mula sa isang paper bag ang isang mainit na siopaw at isang bote ng tubig. Inilapag niya yon sa sahig sa pagitan nila at marahan na itinulak palapit sa bata. Gutom ka na, di ba? Pinanood ni Hiraya ang bawat galaw niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng babae, isang bagay na iba sa awang nakita niya sa restaurant. Ito ay kalmado. Dahan-dahan, gumapang siya palabas
mula sa kanyang pinagtataguan. Ang kanyang mga mata ay hindi humiwalay kay Amihan habang kinukuha niya ang siopaw. Kumagat siya ng dahan-dahan. Pagkatapos ay mas mabilis nang matikman niya ang init at lasa nito. Hindi nagsalita si Amihan. Hinayaan lang niya itong kumain. Hinintay niya hanggang sa maubos nito ang pagkain at tubig. Nang matapos si Hiraya, ang takot sa kanyang mga mata ay bahagyang nabawasan, napalitan ng pagtataka. "Gusto mong sumama sa akin?" Tanong ni Amihan. Ang kanyang boses ay nanatiling mahinahon. "May malinis na higaan sa bahay ko. Maraming pagkain. Pwede kang maligo." Tumingin si Hiraya sa kanyang maruruming kamay. Pagkatapos ay sa malinis na damit ni Amihan. Umiling siya. Hindi siya nararapat doon. "Alam ko natatakot ka." Pagpapatuloy ni Amihan, tila nababasa ang kanyang isip. "Pero nangangako ako, walang mananakit sa'yo. Gusto kong tulungan ka." Itinuro niya ang sarili. "Ako si Amihan. Ikaw, anong pangalan mo?" "Hiraya po." Halos pabulong na sagot ng bata. Isang nangiti ang sumilay sa labi ni Amihan, isang tunay na ngiti na bihirang makita kahit ng mga taong malapit sa kanya. "Hiraya, ang ganda ng pangalan mo." Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay. "Halika, Hiraya, subukan natin. Kung hindi mo magustuhan, pwede kang bumalik kahit kailan mo gusto." Ang pangakong iyon, ang pangako ng kalayaan na pumili, ay tila isang magic spell. Tinitigan ni Hiraya ang nakalahad na kamay. Ito ay malinis, may perpektong manicure at napapalibutan ng aura ng kapangyarihan. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, nakaramdam siya ng init. Isang bagay na nagsasabing pwede siyang magtiwala. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan na tila walang katapusan, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang maliit at marungis na kamay at inilagay iyon sa palad ni Amihan. Ang paglalakbay mula Barrio Dilim patungo sa distrito ng Kalinawan ay isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo. Si Hiraya ay nakadikit sa bintana ng kotse. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa bawat matataas na gusali, sa bawat kumikinang na ilaw, sa bawat malinis na kalsada na kanilang dinadaanan. Para siyang isang dayuhan sa ibang planeta. Pagdating nila sa penthouse, ang kanyang pagkamangha ay napalitan ng ganap na pagkatulala. Ang pinto ay bumukas sa isang espasyo na mas malaki pa sa buong eskinita, kung saan siya natutulog. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin. Ang mga muebles ay tila mga gawa ng sining. At ang isang buong dingding ay gawa sa salamin na nagpapakita ng parehong tanawin ng syudad na pinagmamasdan ni Amihan gabi-gabi. Napakapit siya nang mahigpit sa kamay ni Amihan, tila natatakot na baka mawala siya sa kalawakan ng lugar. Ipinakita ni Amihan sa kanya ang magiging silid niya. Isang kwartong may malambot na puting kama, mga unan na tila ulap, at isang aparador na puno ng mga bagong damit na ipinabili na ni Amihan kanina pa. Ang banyo ay may bathtub, isang bagay na sa panaginip lang nakikita ni Hiraya. "Maligo ka muna," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay malumanay pa rin. "Pagkatapos, maghahapunan tayo." Habang si Hiraya ay nasa banyo, tinawagan ni Amihan ang kanyang abogado. "Gusto kong simulan ang proseso ng legal adoption," sabi niya. Diretsahan at walang paligoy-ligoy, ang abogado sa kabilang linya ay natigilan. Nagtanong kung sigurado ba siya. Kung pinag-isipan na ba niya ang mga komplikasyon. "Oo," sagot ni Amihan. Ang kanyang desisyon ay buo na. Ang pag-aalaga kay Hiraya ay hindi na isang simpleng pagtulong. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang bagay na kailangan niya. Nang lumabas si Hiraya mula sa banyo, suot ang isang simpleng puting nightgown. Ang pagbabago ay kapansin-pansin. Ang dumi at alikabok ay napalitan ng malinis na balat. Ang kanyang buhok, kahit basa pa,
ay mas malambot tingnan. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling mailap, puno pa rin ng pag-aalinlangan. Umupo sila sa hapagkainan, sa parehong lugar kung saan si Amihan ay malungkot na nag-iisa, gabi-gabi. Ngayon, may kasama na siya. Pinanood ni Amihan kung paano maingat na ginamit ni Hiraya ang kutsara at tinidor, tila natatakot na magkamali. Isang ngiti ang muling sumilay sa labi ni Amihan. Nang matapos silang kumain, dinala ni Amihan si Hiraya sa balkonahe. Ang hangin ay malamig, ngunit ang tanawin ay nakakabighani. Nakatayo si Hiraya sa tabi ng salaming rehas, ang kanyang maliliit na kamay ay nakahawak doon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa walang katapusang dagat ng mga ilaw. Ang kanyang dibdib ay sumisikip sa halo-halong emosyon, takot, pagkamangha, at isang maliit na butil ng pag-asa. Lumingon siya kay Amihan na nakatayo sa likuran niya, tahimik na nagmamasid. "Bakit po ako?" tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay nanginginig, halos hindi marinig sa ihip ng hangin. "Bakit niyo po ako tinutulungan?" Lumapit si Amihan at lumuhod para magpantay ang kanilang mga mata. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang kanyang karaniwang malamig na mukha ay tila lumambot. Hinawakan niya ang mga kamay ni Hiraya. Dahil nakita ko ang sarili ko sa'yo," sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay tapat at puno ng isang emosyon na kahit siya ay nagulat na marinig. Isang beses, matagal na panahon na ang nakalipas, naramdaman ko rin ang pag-iisa at takot na nakikita ko sa mga mata mo. At ngayon, gusto kong siguraduhin na hindi mo na yon mararamdaman mo. Ang mga sumunod na linggo ay nagdala ng isang bagong uri ng liwanag sa malamig na gintong hawla ni Amihan. Ang dating nakakabinging katahimikan ng penthouse ay napalitan ng mahihinang yabag ng maliliit na paa, ng mga tanong na puno ng pagkamangha at paminsan-minsan ng isang mahinang halakhak na tila musika sa pandinig ni Amihan. Si Hiraya ay dahan-dahang namumukadkad. Sa umpisa, ang bawat kilos niya ay alanganin. Sa hapagkainan, tila isang malaking palaisipan sa kanya ang paggamit ng kubyertos. Ang mga kamay niya, na sanay sa pagpulot ng pagkain, ay nanginginig habang hawak ang tinidor. Ngunit sa bawat pagkakataon, naroon si Amihan. Hindi para pagalitan siya, kundi para ituro ng may pasensya. "Ganito, Yaya," sasabihin niya. Ang kanyang boses ay malumanay habang ginagabayan ang kamay ng bata. "Huwag kang matakot magkamali." Isang hapon, habang nag-aasikaso si Amihan ng mga dokumento sa kanyang home office, natanaw niya si Hiraya mula sa salaming dingding. Nasa hardin ito, isang maliit na espasyo ng luntiang halamanan sa gitna ng kalangitan. Hinahabol nito ang isang paru-paro. Ang kanyang mga braso ay nakaunat, ang kanyang mukha ay puno ng purong kagalakan. Isang ngiti ang kusang gumuhit sa mga labi ni Amihan. Isang kakaibang init ang kumalat sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. O marahil, hindi pa niya talaga naramdaman. Sa sandaling iyon, hindi siya si Amihan Solis, ang reyna ng fashion. Siya ay isang taong nakahanap ng kaligayahan sa simpleng pagmamasid sa isang batang naglalaro. Ngunit ang kaligayahang iyon ay marupok, tulad ng pakpak ng paru-parong hinahabol ni Hiraya. Habang pinagmamasdan niya ang bata, isang anino mula sa nakaraan ang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang alaala na pilit niyang ibinabaon sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kamalayan. Isang gabing maulan, ang malakas na kulog ay kasabay ng sigawan ng kanyang ama sa telepono, ang pag-iyak ng kanyang ina sa kabilang silid. Mga nagkalat na papeles sa sahig ng kanilang dating mansyon, mga papeles na sumira sa lahat. Isang mukha, ang mukha ng kasosyo ng kanyang ama, ang taong pinagkatiwalaan nila ng lubos
nang ngumingiti habang inaabot ang kamay. Isang ngiti na sa huli ay naging isang punyal na tumarak sa kanilang likuran. Siya, isang dalagita pa lamang noon, ay nakatayo sa isang sulok, walang magawa. Nararamdaman ang pagguho ng kanilang mundo. Nangangako sa sarili na hinding-hindi na siya muling magiging mahina. Napapikit si Amihan. Marahas na iwinaksi ang alaala. Ang tawa ni Hiraya ang muling nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Tama na, sabi niya sa sarili. Iba na ngayon. Hindi na siya ang dalagitang yon na walang magawa. Makalipas ang ilang araw, dinala ni Amihan si Hiraya sa isang high-profile charity gala. Ito ang unang pagkakataon na ipapakilala niya ang bata sa kanyang mundo. Suot ang isang eleganteng itim na gown na kumikinang sa ilaw. Si Amihan ay ang larawan ng kapangyarihan at karangyaan. Sa tabi niya si Hiraya na nakasuot ng isang simpleng puting bestida na pinili mismo ni Amihan ay tila isang munting prinsesa na naliligaw sa palasyo. Mahigpit ang hawak ng bata sa kanyang kamay. Ang mga mata ay nanlalaki sa dami ng tao at sa kislap ng mga alahas. Okay ka lang ba? Bulong ni Amihan. Tumangulang si Hiraya, masyadong namangha para makapagsalita. Ang gabi ay dumadaloy ng maayos. Ang mga tao ay bumabati kay Amihan. Ang iba'y nagtataka kung sino ang kasama niyang bata. Ngunit lahat ay nagbibigay ng pekeng, magagalang ng ngiti. Sanay na si Amihan sa ganitong laro. Ngunit ang kalmadong gabi ay binasag ng isang pagdating. Isang lalaki ang pumasok sa grand ballroom at tila lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Matangkad, makaisig, at may isang ngiti na tila kayang bumighani ng kahit sino. Ngunit hindi umaabot sa kanyang mga mata. Naramdaman ni Amihan ang paglamig ng kanyang dugo. Kilala niya ang lalaking iyon. Kahit pa ilang taon na ang lumipas. Si Gabriel Castelo. Naglakad ito papalapit sa kanila. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Amihan. Ang bawat hakbang niya ay tila isang babala. Amihan solis bati niya. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may nakatagong yelo. It has been a very long time. Castelo, sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara. Ang mga mata ni Gabriel ay bumaba kay Hiraya na nagtatago na ngayon sa likod ni Amihan. At sino naman itong magandang anghel? Tanong niya. Ang kanyang ngiti ay lumawak. Balita ko, may bago kang inspirasyon. Anong kailangan mo, Gabriel? Diretsong tanong ni Amihan, hindi pinansin ang kanyang tanong. Ako? Wala naman, sagot ni Gabriel. Inilipat ang tingin pabalik kay Amihan. Naisip ko lang, ngayong bumalik na ako, baka oras na para buksan ang mga lumang libro. Marami pa kasing hindi natatapos na kwento ang ating mga pamilya, hindi ba? Ang kanyang mga salita ay tila mga patalim na binalutan ng seda. Tumatagos ng direkta sa mga pader na itinayo ni Amihan sa paligid ng kanyang puso. Yumuko si Gabriel. Tila nais kausapin si Hiraya. Hi there, little one. Ngunit bago pa man niya magawa, mabilis na humakbang si Amihan. Bahagyang inilagay ang sarili sa pagitan nila. Ang kanyang kamay ay humigpit sa balikat ni Hiraya. She's my daughter, sabi niya. Ang kanyang tono ay malamig at pinal. Isang malinaw na mensahe, huwag kang lalapit. Isang panandaliang kislap ng inis ang dumaan sa mga mata ni Gabriel bago ito muling napalitan ng kanyang pekeng ngiti. Of course, sabi niya. See you around, Amihan. Tumalikod ito at naglakad palayo, na nag-iwan ng isang nakakakilabot na katahimikan sa kanilang paligid. Hindi na nagtagal si Amihan sa party. Ang dating pakiramdam ng kapangyarihan ay napalitan ng matinding kaba. Habang nasa biyahe pa uwi, ang isip niya ay lumilipad. Ang pagbabalik ni Gabriel ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang banta. Pagdating nila sa penthouse, sinalubong sila ni Mang Danilo. May hawak itong isang maliit,
brown na kahon. Kakarating lang po, ma'am, sabi nito. Walang pangalan ng nagpadala. Kinuha ito ni amihan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Dinala niya ito sa kanyang opisina. Sinabihan si Mang Danilo na ihatid na si Hiraya sa silid nito. Nang mag-isa na siya, dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, may isang litrato. Isang lumang litrato ng kanyang pamilya. Ang kanyang ama, ang kanyang ina, at isang mas batang bersyon niya. Lahat ay nakangiti ng masaya. Sa tabi ng kanyang ama ay nakatayo ang isang lalaki, ang ama ni Gabriel, ang taong sumira sa kanila. Sa ilalim ng litrato, may isang maliit na papel na nakatupi. Binuksan niya ito, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakasulat dito sa eleganteng sulat kamay ay isang maikling mensahe. Ang nakaraan ay hindi kailanman nawawala. Babalik ito para singilin. Ang banta na iniwan ni Gabriel Castelo ay isang maitim na ulap sa isipan ni amihan, ngunit ang araw-araw na liwanag na dala ni Hiraya ay nagsisilbing panangga niya laban dito. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga pader na itinayo ni amihan sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting ginuho ng maliliit na kamay at ng mga matang puno ng pagtitiwala. Isang gabi, sa malawak na study table ni amihan na karaniwang puno ng mga business proposal at fabric swatches, nakaupo si Hiraya. Tinuturuan siya ni amihan kung paano isulat ang kanyang pangalan sa paraang kursiba. Ang konsentrasyon sa mukha ng bata ay malalim. Ang dila nito ay bahagyang nakalabas habang maingat na sinusundan ang mga kurba ng mga letra. Ayan, konti na lang. Gabay ni amihan. Ang kanyang boses ay mahina. Perfect! Napangiti si Hiraya nang makita ang resulta. Ang ganda po pala ng pangalan ko kapag nakasulat, sabi niya, puno ng pagkamangha. Tumingala siya kay amihan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilaw ng desk lamp. Salamat po sa pagturo. Natigilan ng bata. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Tila nagulat sa salitang muntik nang lumabas. May kung anong kuryente ang dumaloy sa buong katawan ni amihan. Hinintay niya. Ang kanyang paghinga ay tila huminto. Mama, halos pabulong na dugtong ni Hiraya. Ang kanyang mukha ay namula. Tila nahihiya ngunit sa parehong pagkakataon ay tila nasisiyahan. Sa isang iglap, ang buong mundo ni amihan ay tumahimik. Ang bigat ng kanyang nakaraan, ang banta ng hinaharap, lahat ay naglaho. Ang tanging naroon ay ang salitang yon. Isang salita na hindi niya kailanman inakalang maririnig niya. Isang salita na tumagos sa bawat hibla ng kanyang pagkatao at pinuno ang bawat bitak ng kanyang puso. Nabitawan niya ang hawak na pluma na gumulong sa ibabaw ng mesa. Hindi niya namalayan ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Isang ngiti, isang tunay at dalisay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya sumagot. Sa halip, marahan niyang hinaplos ang buhok ni Hiraya. Isang kilos na nagsasabi ng lahat ng hindi kayang bigkasin ng kanyang mga salita. Ngunit ang perpektong sandaling iyon ay sinira ng pagring ng kanyang telepono. Ang pangalan ng kanyang executive assistant ang lumabas sa screen. Sinagot niya ito. Pilit na pinatatag ang kanyang boses. Ma'am Amihan, sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. May problema po. Ang confidential details ng bago nating Sinag collection. Na-leak po online at isa sa mga major contracts natin sa Europe biglang nag-back out. Ang init na naramdaman ni Amihan ay biglang napalitan ng lamig. Sino? Iyon lang ang kanyang tanong. Hindi pa po namin alam, ma'am. Pero biglaan po ang lahat. Tila may nananabuti. Alam na niya. Hindi niya kailangan ng investigasyon para malaman kung sino ang nasa likod nito. Si Gabriel. Ito na ang simula. Kinabukasan, habang si Hiraya ay may online class
kasama ang isang private tutor. Ipinatawag ni amihan si Mang Danilo sa kanyang opisina. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Gabriel Castelo. Sabi niya, ang kanyang boses ay matigas na parang bakal. Saan siya nanggaling nitong mga nakaraang taon? Sino ang mga kasosyo niya? Ano ang bawat galaw niya? Kahit ang pinakamaliit na detalye, Danilo, kailangan ko. Masusunod po, ma'am. Sagot ni Mang Danilo, ang kanyang mukha ay seryoso. Nakita niya ang determinasyon sa mga mata ng kanyang amo, isang determinasyon na mas matindi kaysa sa karaniwan. Habang abala si amihan sa pagtatanggol sa kanyang imperyo, si Hiraya naman ay abala sa pakikipaglaban sa sarili niyang mga multo. Isang gabi, nagising si amihan dahil sa isang mahinang hikbi mula sa silid ni Hiraya. Dahan-dahan siyang pumasok at nakita ang bata na nakaupo sa kama. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Yaya, anong problema? Tanong niya. Nanaginip po ako, mama. Sagot ni Hiraya, ang kanyang boses ay nanginginig. May 2 anino po. Sabi nila, papa at mama ko raw sila. May ibinibigay silang kahon, pero may isang malaking anino na humaharang. Tapos po, may sinasabi sila. Lihim. Ingatan ang lihim. Niyakap ni amihan ang bata. Ang mga panaginip, mga pira-pirasong alaala na sinusubukang mabuo. Mayroon bang lihim sa nakaraan ni Hiraya? Isinantabi muna ni amihan ang tanong na yon. Ang mahalaga sa ngayon ay patahanin ng bata. Sa isang madilim na sulok ng syudad, sa isang mamahaling bar, si Gabriel Castelo ay nakikipagkita sa isang lalaking may makapal na salamin. Isang information broker. So, nakuha mo na ba? Tanong ni Gabriel, umiinom ng kanyang whiskey. Lahat ng kailangan mo, sagot ng lalaki. Inilapag ang isang brown envelope sa mesa. Financial records, company weaknesses, personal schedules, pati na rin ang tungkol sa bata. Kinuha ni Gabriel ang envelope at ngumisi. Good. Ang kailangan ko lang ay ang tamang tiyempo. Isang maliit na tulak lang at ang toring itinayo ni Amihan Solis ay guguho. At ako ang pupulot ng mga piraso. Gabi na nang bumalik si Mang Danilo sa penthouse. Ang mukha niya ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata ay alisto. Pumasok siya sa opisina ni Amihan, dala ang isang folder. Ma'am Amihan, sabi niya. Inilapag ang folder sa mesa. May nalaman na po ako. Binuksan ito ni Amihan. Naglalaman ito ng mga flight records, mga business registration, mga larawan. Ngunit ang isang dokumento sa pinakailalim ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Isang birth certificate. Gabriel Castelo. At sa ilalim ng pangalan ng ama, Ricardo Castelo. Ang pangalan. Ang pangalan ng taong sumira sa kanilang pamilya. Tumingin siya kay Mang Danilo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at pagkaunawa. Siya nga. Bulong niya. Tumango si Mang Danilo. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Opo, ma'am. Siya ang anak ng dating kasosyo ng inyong ama. Mukhang bumalik siya para singilin ang nakaraan, Ma'am Amihan. Ang pangalan sa dokumento ay tila isang apoy na biglang nagliyab sa harapan ni Amihan. Ricardo Castelo. Ang pangalang iyon ay isang sumpa. Isang anino na matagal na niyang tinakasan, ngunit ngayon ay bumalik sa anyo ng kanyang anak. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan. Ang misteryosong pagdating, ang mga pasaring, ang sabotahe sa kumpanya. Hindi ito simpleng kompetisyon sa negosyo. Ito ay personal. Ito ay paghihiganti. Isang galit na matagal nang natutulog sa kanyang dibdib ang biglang nagising. Isang galit na malamig, matalas, at handang pumatay. Gabriel's POV. Sa isang high-end bar na natatanaw ang city lights, malamig na pinagmasdan ni Gabriel Castelo ang kanyang baso ng whiskey.
Ang bawat pag-ikot ng yelo ay tila isang orasan, nagbibilang pababa sa oras ng kanyang tagumpay. Para sa kanya, ang pangalang Solis ay hindi simbolo ng tagumpay. Ito ay simbolo ng pagkakanulo. Naaalala pa niya ang mga gabi ng kanyang kabataan. Ang kanyang ama, si Ricardo, na dating masayahin at puno ng pangarap, ay unti-unting nilamon ng anino ng depresyon. Laging sinasabi ng kanyang ama na nilinlang siya, na ginawa siyang scapegoat ng pamilya Solis sa isang deal na pareho nilang pinasok. Iniligtas nila ang kanilang sarili. Gabriel, paulit-ulit na bulong ng kanyang ama bago ito tuluyang malugmok sa sakit at pagkabigo. Iniwan nila tayong walang-wala. Kaya naman nang bumalik siya sa Pilipinas, dala ang yaman na pinaghirapan niya sa ibang bansa, iisa lang ang kanyang layunin, ang bawiin ang karangalan ng kanilang pamilya. At para sa kanya, ang pagbawi nito ay nangangahulugan ng pagwasak sa lahat ng itinayo ni Amihan Solis, piraso bawat piraso. Ang pagampon nito sa isang batang lansangan, perpekto, isang kahinaan na handa niyang gamitin. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-dial. "Hello? Isulat mo ang kwento," sabi niya sa kausap. Isang kilalang gossip columnist. Isang anghel na may sungay. Ang savior ng mahihirap na may maitim na motibo. Gawin mong interesante. Ibababa na niya sana ang tawag nang may idinagdag siya. At siguraduhin mong mababanggit ang pangalan ng bata. Hiraya. Amihan's POV. Ang atake ay dumating na parang kidlat sa isang tahimik na araw. Isang artikulo, hindi sa isang pangunahing pahayagan, kundi sa isang mas talamak at mas mabilis kumalat na platform. Isang sikat na society blog. Ang pamagat ay nakakatusok. The Saint of Solis, Charity o Publicity Stunt. Ang artikulo ay puno ng mga mapanirang pahiwatig. Binanggit nito ang biglaang pagbabago sa imahe ni Amihan mula sa isang ice queen ng negosyo patungo sa isang mapagkalingang ina. Kinwestiyon nito ang timing ng pag-ampon na sinasabing ito ay para lamang mapabango ang kanyang pangalan sa gitna ng mga corporate struggles. Ang bawat salita ay isang lason, maingat na idinisenyo para magtanim ng pagdududa. "Mga walang kaluluwa," sigaw ni Amihan habang ibinabato ang tablet sa kanyang sofa. Ang pinakamasakit ay nang makita niya si Hiraya na nakatayo sa may pintuan ng kanyang opisina. Ang bata ay may hawak na tablet, isa sa mga ginagamit ng household staff, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at sakit. "Mama," sabi nito, ang boses ay nanginginig. "May mga masasamang bagay po silang sinasabi tungkol sa inyo dahil sa akin." Naramdaman ni Amihan na tila dinurog ang kanyang puso. Lumuhod siya sa harap ni Hiraya at hinawakan ang mga balikat nito. "Huwag kang maniwala sa kanila, Yaya. Walang katotohanan ang mga iyon." Ngunit nakita niya ang unang bakas ng pagdududa sa mga mata ng bata. Ang lason ni Gabriel ay nagsisimula ng kumalat. Hindi pa natatapos ang araw, nagkita sila. Sa lobby ng isang 5-star hotel, isang nagkataong pagkikita na alam ni Amihan ay plinano ni Gabriel. "Nakakagulat ang bilis ng pagkalat ng balita ngayon, hindi ba?" sabi ni Gabriel. Isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang muka. "Alam kong ikaw ang may gawa nito," sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay malamig. "Ano ba talaga ang gusto mo, Gabriel? Pera? Kung pera lang, madali tayong mag-usap." Tumawa si Gabriel, isang tawang walang kagalakan. "Pera? Amihan, ang tingin mo ba sa akin ay ganoon kababaw? Ang pera ay nababawi, pero ang karangalan, ang buhay na sinira ninyo, hindi." Lumapit siya. Ang kanyang boses ay naging isang mapanganib na bulong. "Gusto kong maramdaman mo ang naramdaman namin.
Ang pakiramdam na unti-unting kinukuha sa iyo ang lahat ng mahalaga. Sisimulan ko sa iyong kumpanya, pagkatapos ay ang iyong reputasyon, at pagkatapos, baka pati na rin ang bago mong anak. Huwag na huwag mo siyang idadamay dito. Sigaw ni amihan. Ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng nawala. Bakit hindi? Siya ang perpektong alaslaban sa iyo. Sagot ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo. Manood ka lang, amihan. Manood ka habang ang lahat ng pinaghirapan mo ay nagiging abo. Tumalikod ito at umalis na iniwan si amihan na nanginginig sa galit at takot. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Mang Danilo. Ma'am, may nalaman pa po ako, sabi nito. May ebidensya po ako na si Mr. Castelo ay lihim na bumibili ng shares sa kumpanya niyo gamit ang mga dummy corporations at siya rin po ang nasa likod ng biglaang pag-atras ng European contract. Minamanipula niya ang market para pabagsakin ang halaga ng stocks niyo bago niya ito bilhin lahat. Ang impormasyong yon ay nagbigay kay amihan ng isang sandata, ngunit alam niyang hindi pa ito sapat. Ang laban na ito ay hindi lang sa boardroom. Ito ay isang laban para sa puso at isipan ng mga tao, lalo na ng isang batang nagsisimula ng magduda. Gabi. Pagod na pagod si amihan mula sa maghapong pakikipag-usap sa kanyang PR team at mga abogado. Bago matulog, dumaan muna siya sa silid ni Hiraya. Mahimbing na natutulog ang bata, ngunit kahit sa pagtulog, ang kanyang muka ay may bakas ng kalungkutan. Umupo si amihan sa gilid ng kama. Hinaplos niya ang buhok ng bata. Sa katahimikan ng gabi, narinig niya itong nagsalita sa kanyang pagtulog, mga salitang putol-putol at halos pabulong. Papa, Mama. Napatigil ang kamay ni amihan. Pinakinggan niya ng mabuti. Huwag niyo po iwan. Ang kahon, ang lihim. Isang kilabot ang gumapang sa buong katawan ni amihan. Ang panaginip, ang mga anino, ang lihim. Bigla niyang naisip. Ang laban niya kay Gabriel ay isa lamang bahagi ng kwento. May isa pang misteryo na nakatago sa nakaraan ng batang natutulog sa kanyang harapan. Isang misteryong maaring mas komplikado pa kaysa sa inaakala niya. Ang digmaan laban kay Gabriel Castelo ay isinasagawa sa mga boardroom at sa mga pahina ng online gossip columns. Ngunit isang umaga, ang laban ay dinala mismo sa tarangkahan ng tahanan ni amihan. Isang laban na hindi niya inaasahan at isang kalaban na hindi niya kailanman nakita. Mama Mihan, may isang matandang babae po sa gate, sabi ng head of security sa intercom. Ang boses ay may halong pag-aalinlangan. Ayaw pong umalis. Hahanapin daw po ang apo niya. Hiraya-Laya daw po ang pangalan. Nanigas si amihan sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang unang reaksyon ay hinala. Isa na namang pakana ni Gabriel, isang artistang inupahan para guluhin sila. Paalisin niyo. Utos niya. Ang kanyang boses ay malamig. Sinubukan na po namin, ma'am. Pero mapilit po siya. May ipinapakita po siyang litrato. Isang kuryosidad na mas malakas kaysa sa kanyang pag-iingat ang nagtulak kay amihan na bumaba. Mula sa malayo, natanaw niya ang babae. Hindi ito mukhang palaboy. Payat ang pangangatawan, kulubot na ang balat, at puti na ang buhok. Ngunit may dignidad sa kanyang tindig. Ang kanyang mga mata, nang magtama ang kanilang paningin, ay puno ng determinasyon at isang kalungkutang tila isang karagatan. Ako si Amihan Solis, sabi niya paglapit sa gate. Ako po si Talalaya, sagot ng matanda. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit matatag. Lola po ako ni Hiraya. Matagal ko na po siyang hinahanap. Inabot ng matanda ang isang kupas na litrato. Sa litrato, isang masayang mag-asawa ang nakangiti. Karga-karga ang isang sanggol. Ang mukha ng babae sa litrato,
Meron itong hawig kay Hiraya, ngunit hindi ito sapat na ebidensya. Maraming pwedeng gumawa niyan, sabi ni Amihan, pinipilit na manatiling matatag. Alam ko po, sagot ni Manang Tala. Alam ko pong mahirap maniwala. Pero ang apo ko, meron siyang maliit na nunal sa likod ng kanyang kaliwang tainga, hugis bituin. Napahinto si Amihan. Ang detalyeng yon. Isang gabi, habang sinusuklayan niya ang buhok ni Hiraya bago matulog, napansin niya ang maliit na nunal na yon. Isang bagay na imposibleng malaman ng kahit sino. Pinapasok niya si Manang Tala. Ang muling pagkikita ay naganap sa sala, isang lugar na napapalibutan ng mamahaling sining at muwebles na tila walang buhay. Si Hiraya, na bumaba mula sa kanyang silid, ay natigilan nang makita ang matanda. Tinitigan niya ito. Ang kanyang ulo ay nakatagilid, puno ng pagkalito. Apo ko, sabi ni Manang Tala, ang kanyang mga mata ay lumuha. Hiraya, apo. Lumapit ang matanda at marahang hinawakan ang pisngi ni Hiraya. Sa pagdampi ng magaspang na ngunit maalagang kamay na yon, isang bagay ang tila nag-trigger sa isipan ng bata. Isang pira-pirasong imahe, isang duyan na yari sa kawayan, isang kantang pampatulog, ang amoy ng nilagang mais. Lola! Ang salitang lumabas sa bibig ni Hiraya ay hindi sigurado. Tila isang salitang banyaga na ngayon lang niya natutunang bigkasin. Niyakap siya ni Manang Tala ng mahigpit at si Hiraya, sa unang pagkakataon, ay yumakap pabalik sa isang taong may koneksyon sa kanyang nakaraan. Nakatayo si Amihan sa isang sulok, isang tahimik na manonood. Isang komplikadong emosyon ang bumalot sa kanya. Saya para kay Hiraya. Ngunit kasabay nito ay isang matinding takot. Takot na baka mawala sa kanya ang batang napamahal na sa kanya. Nang kumalma na ang lahat, inilahad ni Manang Tala ang buong kwento. Siya at ang kanyang anak, na si Liwayway, ang ina ni Hiraya, ay simpleng namumuhay sa probinsya. Ang ama ni Hiraya, si Baste, ay isang tapat na magsasaka. Isang araw, nakatanggap sila ng isang mana, isang malaking lupain na naibenta sa isang developer sa halagang hindi nila inaasahan. Nagpasya ang mag-asawa na pumunta sa Maynila para bigyan ng magandang kinabukasan si Hiraya. Ngunit isang araw, bigla na lang silang hindi nagparamdam. Hinanap sila ni Manang Tala, ngunit wala siyang natagpuan kundi mga balitang nasangkot sila sa isang aksidente. Ang pera at ang bata ay parehong nawala. Ito po ang patunay, sabi ni Manang Tala. Inilabas mula sa kanyang bayong ang isang bundle ng mga luma at naninilaw na dokumento. Nariyan ang birth certificate ni Hiraya Laya, isang kopya ng titulo ng lupa, at isang lumang bank passbook na may nakasulat na pangalan ng mga magulang ni Hiraya, na may huling withdrawal na halos umubos sa laman nito, petsado isang araw bago sila nawala. Tinitigan ni Amihan ang mga dokumento, ang kanyang puso ay bumibilis. Si Hiraya ay hindi lang isang batang lansangan, siya ay isang tagapagmana. Isang batang mayaman na ninakawan ng kanyang pagkabata at ng kanyang mana. Ang katotohanan ito ay mas nakakagulat kaysa sa anumang sabotahe na kayang gawin ni Gabriel. Kinagabihan, tinawagan niya ang kanyang abogado. Pagkatapos niyang ikwento ang lahat, ang sagot ng abogado ay direkta at masakit. Solis, this changes everything. Ang isang buhay na lola, a direct blood relative, has a far stronger legal claim to custody than you do. Kung magdedemanda siya, malaki ang posibilidad na makuha niya ang bata. At dahil may involved na inheritance, the court will see your position as complicated. Complicated. Ibig sabihin, pagdududahan ang kanyang motibo. Ang lahat ng ginawa niya para kay Hiraya ay maaring ituring na isang pagkilos ng isang oportunista. Habang iniisip niya ito, narinig niya mula sa hardin
Ang boses ni Manang Tala, nagkwekwento kay Hiraya tungkol sa mga alitap-tap sa kanilang probinsya. Natanaw niya si Hiraya na nakangiting nakikinig. Isang ngiting na ngayon lang niya nakita. Isang nangiti ng pagkakakilala sa sariling pinagmulan. Ang pinakamasama ay nangyari kinabukasan. Habang magkasama sa hardin sina Hiraya at Manang Tala, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng gate. Bumaba mula rito si Gabriel Castelo. May dalang isang basket ng prutas at isang ngiting puno ng pekeng kabaitan. "Magandang araw po," bati niya kay Manang Tala. Tila hindi napapansin si Amihan na nanonood mula sa bintana ng kanyang opisina. "Narinig ko po ang tungkol sa inyong pagbabalik at sa kwento ng inyong apo. Nakakaantig ng puso. Kung kailangan niyo po ng anumang tulong para makuha ang nararapat para sa inyo, huwag po kayong mag-atubiling sabihin sa akin." Lumapit siya kay Hiraya. "Kamukha mo ang iyong ina. Iha, isang tunay na anghel." Nakatayo si Amihan, nanlalamig ang mga kamay habang pinapanood ang eksena. Pinapanood niya ang ahas na dahan-dahang gumagapang palapit sa kanyang pamilya, nag-aalok ng tulong na alam niyang may lason. Ang pinakamasakit ay ang tingin sa mga mata ni Hiraya. Isang tingin ng pagtitiwala. Isang tingin na ibinibigay sa isang taong mabait. Isang tingin na hindi alam ang panganib na dala nito. Ang unang araw sa korte ay hindi isang paglilitis, kundi isang pagpaslang sa karakter. Umupo si Amihan sa loob ng malamig na silid, napapalibutan ng mga abogadong nakasuot ng mamahaling Amerikana. Ngunit pakiramdam niya ay mas hubad siya kaysa noong si Hiraya ay isang batang lansangan. Ang bawat salita ng abogado ni Gabriel ay isang matulis na patalim. "Your Honor," simula ng abogado, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. "Hindi po namin kino-question ang kakayahan ni Mrs. Solis na magbigay ng material na pangangailangan. Ang tanong po dito ay motibo." Nakatayo si Amihan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na magkahawak sa kanyang kandungan. Isang shrewd businesswoman na biglang nagpakita ng interes sa isang batang palaboy. At sa isang kakatuwang pagkakataon, ang batang ito pala ay may malaking mana. Tinatawag po natin yan sa negosyo na strategic investment, Your Honor, hindi pag-aampon. Ang bawat salita ay isang sampal. Gusto niyang sumigaw, ipagtanggol ang sarili, ngunit pinayuhan siya ng kanyang abogado na manahimik. Ang kanyang katahimikan ay ginamit laban sa kanya. Ipininta bilang isang pag-amin ng pagkakasala. Habang si Gabriel ay nakaupo sa kabilang panig, ang kanyang muka ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala para kay Hiraya at Manang Tala, na parehong naroon, nalilito at natatakot. Gabriel's POV. Ang korte ay entablado lamang. Ang tunay na laban ay nangyayari sa puso ng bata. Alam yon ni Gabriel, kaya't habang ang kanyang mga abogado ay sinisira si Amihan sa publiko, siya naman ay abala sa pagbuo ng kanyang sariling imahe bilang isang tagapagligtas. Dinadalaw niya ang penthouse araw-araw, hindi para kay Amihan, kundi para kay Hiraya at Manang Tala. Nagdadala siya ng mga laruan, isang magandang dollhouse na kasing laki ni Hiraya, isang remote-controlled na drone na lumilipad sa hardin. Para kay Manang Tala, nagdadala siya ng mga paboritong kakanin nito mula sa probinsya. "Ang mama mo po ay isang napakaabala na babae, Hiraya," sabi niya isang hapon habang tinutulungan si Hiraya na buuin ang dollhouse. "Mabuti na lang. At nandito si lola mo at ako para alagaan ka." Ginamit niya ang bawat pagkakataon para magtanim ng lason. Kawawa naman ang mga magulang mo. Sana mahanap natin kung sino ang may kasalanan sa pagkawala nila. At ng pera ninyo. Ang kanyang mga salita ay maingat, puno ng pahiwatig, na nagtuturo sa isang direksyon. Si Amihan
ang mayamang babae na nakahanap sa isang batang mayaman. Si Manang Tala, isang simpleng babae na ang tanging hangad ay ang kapakanan ng kanyang apo, ay madaling naniwala. Mabait na bata talaga iyang si Gabriel, sabi niya kay amihan isang gabi. Tinutulungan niya kaming maghanap ng hustisya. Sinubukan ni amihan na magpaliwanag. Manang, hindi niyo po siya kilala. Ang pamilya niya ang sumira sa pamilya ko noon. Ngunit ang mukha ni Manang Tala ay puno ng pagdududa. Hija, ang nakaraan ay nakaraan na. Ang nakikita ko ngayon ay isang taong tumutulong, habang ikaw ay abala sa iyong mga abogado. Baka naman nagseselos ka lang dahil may iba nang nagmamalasakit kay Yaya. Ang mga salitang yon ay mas masakit pa kaysa sa anumang akusasyon sa korte. Maging ang matanda ay kinakain na ng kasinungalingan ni Gabriel. Doon na pagtanto ni amihan na ang target ni Gabriel ay hindi lang paghihiganti, ang mana ni Hiraya. Iyon ang tunay niyang pakay. Kung makukuha niya ang kustodya ng bata sa pamamagitan ni Manang Tala, makokontrol niya ang yaman nito. Mang Danilo, utos niya isang gabi. Ang kanyang boses ay desperado. Alamin mo ang lahat ng pinaggagawa ni Gabriel sa ibang bansa. Imposibleng ito ang unang beses niyang gumawa ng ganito. Nagsimulang maghanap si Mang Danilo at nakahanap nga siya ng isang maliit na sinulid, isang ulat tungkol sa isang investment scam sa Thailand. Ilang taon na ang nakalipas, isa sa mga pangalang sangkot, isang dummy corporation, ay may koneksyon sa isa sa mga kumpanyang ginagamit ni Gabriel ngayon. Hindi ito matibay na ebidensya, ngunit isa itong simula. Ngunit habang naghahanap sila ng paraan para labanan si Gabriel sa legal na paraan, ang puso ni Hiraya ay unti-unti nang nalalason. Naririnig niya ang mga bulungan ng mga kasambahay. Nakikita niya ang mga headlines sa internet. Nararamdaman niya ang tensyon sa pagitan ni amihan at ng kanyang lola. Ang mundo niyang nagsisimula pa lang mabuo ay muling guguho. Isang gabi, pumasok si amihan sa silid ni Hiraya para mag-good night. Naabutan niya itong nakaupo sa kama, yakap ang isang manikang bigay ni Gabriel. Ang mga mata ng bata ay malungkot. May problema ba, Yaya? Mahinang tanong ni amihan. Hindi sumagot si Hiraya sa umpisa. Naglaro lang ito sa buhok ng manika. Pagkatapos, tumingala ito. Ang kanyang mukha ay puno ng isang inosenteng sakit na tila isang kutsilyong direktang tumusok sa puso ni amihan. Totoo po ba, Mama? Tanong ng bata. Ang kanyang boses ay maliit at nanginginig. Sabi po ni Tito Gabriel, sabi po sa TV, gusto niyo lang po ba ang mana ko? Ang tanong ni Hiraya ay hindi isang simpleng tanong. Ito ay isang lindol na yumanig sa pundasyon ng mundong pilit na binubuo ni amihan. Ang lahat ng ingay mula sa korte, sa media, sa mga pahiwatig ni Gabriel ay walang kwenta kumpara sa sakit na dulot ng pagdududa sa mga mata ng batang minamahal niya. Yaya. Nagsimulang magsalita si amihan, ngunit tila nawalan siya ng boses. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kasing dalisay ng kanyang pagmamahal sa isang mundong pinuno ni Gabriel ng kasinungalingan? Hinawakan niya ang kamay ng bata. Hindi yan totoo. Ikaw ang mahalaga sa akin, hindi ang pera. Ngunit sa unang pagkakataon, binawi ni Hiraya ang kanyang kamay. Isang maliit na kilos, ngunit para kay amihan, ito ay kasing lakas ng isang pagsabog. Tumayo si Hiraya, niyakap ang manikang bigay ni Gabriel na tila ito ang kanyang tanging kakampi. Sabi po ni Lola, dapat daw po sa pamilya mapunta ang mana. Kayo po, hindi ko po kayo pamilya. Ang bawat salita ay isang punyal. Hindi dahil sa galit sinabi iyon ni Hiraya, kundi dahil sa pagkalito. Isang batang ginugulo ng mga salita ng matatanda. Isang batang hindi na alam kung sino ang paniniwalaan. Tumakbo si Hiraya palabas ng silid, hindi patungo sa hardin o sa sala, kundi patungo sa silid
kung saan natutulog si Manang Tala. Sa silid ng kanyang tunay na pamilya, naiwan si Amihan sa gitna ng magandang silid, nakaluhod sa sahig. Ang katahimikan ay mas masakit kaysa sa anumang sigaw. Ang lahat ng kanyang ipinaglalaban ay tila nawalan ng saysay. Ang batang pinangakuan niyang hindi na muling makakaramdam ng pag-iisa ay siya na mismo ang nagtulak sa kanya palayo. Ito na ang sandali kung saan tila nawala na ang lahat. Ang mga sumunod na araw ay isang bangungot. Ang board of directors ng kanyang kumpanya, dahil sa patuloy na pagbaba ng stocks at sa lumalalang iskandalo, ay nagpatawag ng emergency meeting. Sa isang malamig at walang kaluluwang desisyon, binoto nila na pansamantalang suspendihin si Amihan bilang CEO. Para protektahan ang kumpanya Amihan, sabi ng isa sa kanila, hindi makatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Ang imperyong binuo niya mula sa abo ay kinuha sa kanya. Pag-uwi niya, sinalubong siya ng isang bahay na mas malamig pa kaysa sa dati. Dala ang isang maleta, si Manang Tala ay nagpaalam. "Hija, pasensya na," sabi nito, umiiwas ng tingin. "Pero mas makakabuti siguro kung sa ibang lugar muna kami titira," ni Hiraya. Isang lugar na mas tahimik. Si Gabriel, nag-alok siya ng isang maliit na bahay na matutuluyan namin habang inaayos ang kaso. Si Gabriel, palagi siyang nariyan, handang saluhin ang mga pirasong binibitawan ni Amihan. "Saan po kami pupunta, Lola?" tanong ni Hiraya, na nakahawak sa palda ng matanda. Tumingin ito kay Amihan, isang tingin na puno ng takot at lungkot, ngunit hindi na lumapit. Walang nagawa si Amihan. Hindi niya kayang pilitin ng isang batang hindi na nagtitiwala sa kanya. Pinanood niya silang umalis, bit-bit ang mga gamit na siya mismo ang bumili, palayo sa tahanang minsan na nilang pinagsaluhan. Nang gabing iyon, umupo si Amihan sa sala. Sa dilim, ang malawak na penthouse ay naging isang malaking mausoleo, isang libingan ng mga pangarap. Wala na ang kumpanya. Wala na si Hiraya. Ang tanging kasama niya ay ang mga anino. Kinuha niya ang isang photo album na ginawa niya, mga litrato ni Hiraya noong una itong dumating, ang unang ngiti, ang unang beses na sinubukan nitong gumamit ng chopsticks, ang pagtulog nito sa sofa. Habang tinitingnan niya ang mga larawan, ang mga luhang matagal na niyang pinigilan ay tuluyan ng bumuhos. Doon, sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, sa pinakamababang punto ng kanyang buhay, isang bagay ang luminaw sa kanyang isipan. Hindi ang kumpanya, hindi ang pera, hindi ang reputasyon ang mahalaga. Si Hiraya, ang kaligtasan at kaligayahan ni Hiraya. At napagtanto niya na sa kamay ni Gabriel, si Hiraya ay nasa mas malaking panganib. Ang laban na ito ay hindi na para sa kanyang sarili. Ito ay para sa bata. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang kalungkutan ay dahan-dahang napalitan ng isang bagong determinasyon. Isang determinasyon na hindi na nagmumula sa pride o galit, kundi sa purong pagmamahal. Habang nag-iisip siya kung ano ang kanyang susunod na gagawin, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang unknown number, isang text message. "Kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol kay Jack Castello, mayroon akong dapat ibigay sa'yo." Kasunod ng text, isang audio file ang ipinadala. Nag-aalangan man, pinindot niya ang play. Ang unang narinig niya ay ang boses ni Gabriel, malinaw at walang duda. "Hindi mahalaga ang bata," sabi ng boses ni Gabriel, "o ang matanda. Ang kailangan ko lang ay makuha ang legal guardianship sa pamamagitan nila. Kapag nasa akin na ang kontrol sa mana, madali na silang isantabi. Ngayon, malinaw na ang lahat. Hindi na lang ito tungkol sa akin." Ang boses sa audio ay nagpatuloy. Nagdedetalye ng isang plano na puno ng kasakiman at walang anumang bahid ng pagmamalasakit. Ang puso ni Amihan ay tila huminto. Pagkatapos ay tumibok ng mas mabilis, puno ng isang bagong apoy.
Hindi na ito kawalan ng pag-asa. Ito na ang simula ng tunay na laban. Ang audio recording ay isang bomba na sumabog sa tahimik na gabi ni Amihan. Pinakinggan niya ito ng paulit-ulit. Ang bawat salita ni Gabriel ay tumatarak-tarak sa kanyang isipan na parang mga pako. Ang kasakiman, ang panlalamig, ang kawalan ng kaluluwa. Ang pag-aalala para sa kaligtasan ni Hiraya ay tila isang apoy na lumalamon sa lahat ng kanyang pagdududa at kawalan ng pag-asa. Wala ng oras para umiyak, oras na para lumaban. Kinaumagahan, bago pa man sumikat ang araw, tinawagan niya si Mang Danilo. "Danilo, kailangan kita," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng bakal na determinasyon. "Mayroon akong lead. Kailangan nating hanapin kung sino ang nagpadala nito at kung sino ang kausap ni Gabriel." Ang audio file ay hindi lang isang ebidensya. Ito ay isang susi. Sinundan nila ang digital trail ng mensahe sa tulong ng isang tech expert na dating may utang na loob kay Amihan. Natunto nila ang pinagmulan ng text. Isang burner phone na binili sa isang maliit na tindahan sa Quiapo. Ngunit ang mas mahalagang impormasyon ay ang boses ng kausap ni Gabriel sa recording. Ito ay boses ng isang abogado na may reputasyon sa paghawak ng mga maruruming kaso, habang si Mang Danilo at ang kanyang mga tauhan ay naghahanap ng karagdagang impormasyon. Si Amihan naman ay may sariling misyon. Kailangan niyang makausap si Manang Tala. Kailangan nitong malaman ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat. Pinuntahan niya ang bahay na inupahan ni Gabriel para sa kanila. Ito ay isang maliit, ngunit disenteng bahay sa isang tahimik na subdivision. Walang security. Isang patunay na para kay Gabriel, sina Manang Tala at Hiraya ay hindi mga taong kailangang protektahan, kundi mga bihag na kailangan lang itago. Si Manang Tala ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang muka ay nagpakita ng gulat. Pagkatapos ay pag-iwas. "Amihan, Hija, anong ginagawa mo dito?" "Kailangan ko po kayong makausap, Manang," sabi ni Amihan. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamakaawa. Tungkol po ito sa kaligtasan ni Hiraya. Sa umpisa, ayaw makinig ng matanda. Puno pa rin ang kanyang isipan ng mga kasinungalingan ni Gabriel, ngunit ang desperasyon sa mga mata ni Amihan ay isang bagay na hindi niya kayang basta na lang talikuran. Pinapasok niya si Amihan, ngunit pinanatili nito ang distansya. "Manang, alam ko po na galit kayo sa akin," simula ni Amihan. "Pero pakiusap, pakinggan niyo po ito." Inilabas niya ang kanyang telepono at pinatugtog ang recording. Habang tumutugtog ang boses ni Gabriel, dahan-dahang nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Manang Tala. Ang pagdududa ay napalitan ng pagkalito, pagkatapos ay ng pagkaalarma, at sa huli, ng purong takot at pagsisisi. Ang mga salitang hindi mahalaga, ang bata o ang matanda, madali na silang isantabi, ay umalingaw-ngaw sa maliit na sala. Nang matapos ang recording, nabitawan ni Manang Tala ang hawak niyang baso. Nabasag ito sa sahig, kasabay ng pagbasag ng kanyang tiwala kay Gabriel. "Diyos ko po," bulong niya, napahawak sa kanyang dibdib. "Ano itong nagawa ko? Ipinagkatiwala ko ang aking apo sa isang demonyo." Sa kabilang banda, si Amihan ay abala sa pagpaplano para sa susunod na pagdinig sa korte. Nakipag-ugnayan si Mang Danilo sa isang lalaki, isang dating kliyente na niloko rin ni Gabriel sa scam sa Thailand. Sa una, ayaw nitong tumestigo dahil sa takot. Ngunit nang marinig niya ang kwento ni Hiraya, isang batang maaaring maging susunod na biktima, pumayag itong magbigay ng sinumpaang salaysay. Ang bawat piraso ng ebidensya ay inihahanda na ni Amihan, hindi na tulad ng dati na nagtatanggol lamang, ngayon ay handa na siyang sumugod. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang kausapin si Hiraya.
Pagkatapos ng pag-uusap nila ni Manang Tala, nagkasundo silang kailangan malaman ng bata ang katotohanan, ngunit sa paraang hindi ito lubusang masasaktan. Gabi. Dinalaw ni Amihan si Hiraya sa bagong bahay. Naabutan niya itong nag-iisa sa kwarto, malungkot na pinagmamasdan ang dollhouse na bigay ni Gabriel. Umupo si Amihan sa tabi niya. Yaya, mahina niyang tawag. Tumingin si Hiraya, ang kanyang mga mata ay walang kislap. Mama, alam kong naguguluhan ka, sabi ni Amihan, hinawakan ng kamay ng bata. Sa pagkakataong ito, hindi na ito bumitaw. At may kasalanan ako kung bakit ka nasasaktan. Hindi ko dapat hinayaan na maramdaman mong kailangan mong pumili. Mahal mo po ba talaga ako? Tanong ni Hiraya. Ang tanong na kanina pa bumabagabag sa kanyang munting puso. Higit pa sa buhay ko, sagot ni Amihan. Ang kanyang boses ay basag. At dahil mahal kita, kailangan kong protektahan ka. Minsan, may mga taong nagpapanggap na mabuti, tulad ni Tito Gabriel mo. Gumagamit sila ng magagandang salita at regalo, pero ang totoo, meron silang masamang balak. Hindi kanya talaga mahal, Yaya. Ang gusto lang niya ay isang bagay na hindi para sa kanya. Hindi pa lubusang naiintindihan ni Hiraya ang lahat, ngunit naramdaman niya ang katapatan sa boses ni Amihan. Naramdaman niya ang init ng pagmamahal na matagal niyang hinanap. Yumakap siya ng mahigpit kay Amihan. Ang kanyang mga luha ay bumasa sa balikat nito. Natatakot po ako, Mama. Huwag kang matakot, bulong ni Amihan, niyakap ang bata ng mas mahigpit. Nandito na si Mama. Hindi ko nahahayaang may manakit sa'yo. Dumating ang araw ng huling pagdinig. Ang korte ay puno. Ang media ay nag-aabang. Si Gabriel Castelo ay pumasok na may kumpiyansa. Ang kanyang nangiti ay kasing kinang ng kanyang mamahaling sapatos. Inaasahan niyang ito na ang araw ng kanyang koronasyon, ang araw na tuluyan na niyang makukuha ang kontrol sa lahat. Nagsimula ang kanyang abogado sa isang madamdaming talumpati. Ipinipinta si Gabriel bilang isang bayani at si Amihan bilang isang sakim na kontrabida. Habang nagsasalita ito, si Amihan ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa hukom. Nang matapos ang panig ni Gabriel, tumayo ang abogado ni Amihan. Your Honor, we would like to present new evidence. Ang kumpiyansa sa mukha ni Gabriel ay bahagyang naglaho. Ang sinumpaang salaysay ng biktima mula sa Thailand. Ang mga dokumento na nag-uugnay kay Gabriel sa mga dummy corporations. At ang huli at pinakamabigat na ebidensya. Tumayo si Amihan. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at lakas. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Gabriel na ngayon ay nagsisimula ng mamutla. Mayroon po akong ebidensya na magpapabago sa lahat ng sinabi ng aking kalaban. Sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaaling-awngaw sa buong silid. At ito ang magpapakita kung sino talaga ang nagmamahal kay Hiraya. Sa hudyat ng abogado ni Amihan, isang portable speaker ang inilagay sa gitna ng silid hukuman. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa lahat habang pinipindot ang play button. Ang boses ni Gabriel Castelo, malinaw at walang anumang pag-aalinlangan, ay pumuno sa bawat sulok ng korte. Hindi mahalaga ang bata o ang matanda. Ang kailangan ko lang ay makuha ang legal guardianship sa pamamagitan nila. Kapag nasa akin na ang kontrol sa mana, madali na silang isantabi. Ang bawat salita ay isang malakas na dagok. Ang pekeng maskara ni Gabriel ay unti-unting gumuho. Inilalantad ang halimaw sa ilalim nito. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng kumpiyansa, ay napalitan ng pamumutla at hindi makapaniwalang takot. Tumingin siya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Isang tingin na sumisigaw
ng pagkakanulo. Sunod na iprinisenta ang sinumpaang salaysay mula sa biktima ng scam sa Thailand na binasa ng malakas ng abogado ni Amihan. Ang mga detalye ng panloloko, ang modus operandi, lahat ay tugmang-tugma sa ginagawa ni Gabriel ngayon. Ang mga bulungan sa loob ng korte ay lumakas. Ang mga kamera ng media ay walang tigil sa pag-flash. Kinukunan ang bawat reaksyon sa nagulantang na mukha ni Gabriel. Mga kasinungalingan, gawa-gawa lang lahat yan. Sigaw ni Gabriel. Tumayo mula sa kanyang upuan, ngunit pinigilan siya ng kanyang abogado na halata na ring natataranta. Ang huling at pinakamabigat na suntok ay ang testimonya ni Manang Tala. Dahan-dahan siyang lumakad patungo sa witness stand. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang mga mata ay matatag. Ako po si Talalaya. Simula niya. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Lola po ako ni Hiraya, at ako po ay naloko. Ikinuwento niya ang lahat. Ang pagdating ni Gabriel, ang mga matatamis nitong salita, ang mga regalo, ang mga kasinungalingang itinanim nito sa kanyang isipan laban kay Amihan. Tumingin siya ng diretso sa hukom. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagsisisi. Ang tanging hangad ko lang po ay ang kapakanan ng aking apo, sabi niya. Ngunit nabulag po ako sa galit at pagdududa. Ipinagkatiwala ko po ang aking apo sa isang taong ang tanging hangad pala ay ang kanyang pera, ang tunay na nagmamahal at nag-alaga sa kanya, ang nagbigay sa kanya ng tahanan at pag-asa nung panahong wala na kami ng lahat, ay si Miss Amihan Solis. Nagkamali po ako, Your Honor, at buong puso ko pong ibinibigay ang aking tiwala at basbas kay Mr. Solis para ituloy ang pag-aalaga sa aking apo. Ang testimonya ni Manang Tala ay ang huling pako sa kabaong ni Gabriel. Ang lahat ng kanyang plano ay gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng lahat ng kaguluhan, si Hiraya, na nakaupo sa isang tahimik na sulok kasama si Mang Danilo, ay pinapanood ang lahat. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Tito Gabriel. Mula sa isang mabait na anghel, ay naging isang halimaw na puno ng galit. Nakita niya ang tapang ng kanyang lola. At higit sa lahat, nakita niya ang kanyang mama Amihan, hindi bilang isang mayamang donya, kundi bilang isang leonang ipinaglalaban ang kanyang anak. Naintindihan na niya. Sa isang iglap, bago pa man makapagsalita ang hukom, kumawala si Hiraya mula sa pagkakahawak ni Mang Danilo at tumakbo. Tumakbo siya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagmamahal. Nilampasan niya ang mga abogado, ang mga kamera, ang naguguluhang mga tao. Mama, ang sigaw na yon ay mas malakas kaysa sa anumang legal na argumento. Lumingon si Amihan at sinalubong ang paparating na bata. Yumakap si Hiraya ng mahigpit sa kanyang baywang. Ang kanyang mukha ay isinubsob sa damit ni Amihan. Ang kanyang mga hikbi ay naririnig ng lahat. Mama, patawad po. Mama. Niyakap ni Amihan ang bata. Hinalikan ang tuktok ng ulo nito at bumulong. Shh! Tapos na, anak. Tapos na. Ang eksenang yon ang naging selyo ng lahat. Walang sino man sa korte ang hindi naantig. Ang hukom, matapos patahimikin ang lahat, ay ibinigay ang kanyang desisyon. Ang kaso ay ibinasura. Ang buong kustodya ni Hiraya Laya ay opisyal na ipinagkaloob kay Amihan Solis na may basbas ng nag-iisang buhay na kamag-anak ng bata. Isang investigasyon para sa fraud at attempted manipulation of a minor's inheritance laban kay Gabriel Castelo ay kaagad na inutos. Paglabas nila ng korte, sinalubong sila ng liwanag ng mga kamera. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito nakakasilaw. Magkahawak kamay na hinarap ni Amihan at Hiraya ang mundo. Kasama si Manang Tala sa kanilang tabi. Hindi na sila tatlo, kundi isang pamilya.
Habang naglalakad sila palayo, si Gabriel Castelo ay naiwan sa loob, kinakausap ng mga pulis. Ang kanyang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho at ang tanging naiwan ay ang abo ng kanyang paghihiganti. Sa loob ng kotse, pauwi, walang nagsasalita. Si Hiraya ay nakahilig sa balikat ni Amihan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso nito. Tila natatakot na baka isa lang itong panaginip. Hinaplos ni Amihan ang kanyang buhok. Tumingin siya kay Manang Tala nang ngumiti sa kanya, isang ngiting puno ng pasasalamat at paghingi ng tawad. Nang makarating sila sa penthouse, ang dating malamig na lugar ay tila nagkaroon ng bagong init. Tumingin si Hiraya kay Amihan. Ang kanyang mga mata ay namamaga pa sa pag-iyak, ngunit meron ng bagong kislap. "Salamat po, Mama," bulong niya. "Salamat, at hindi niyo po ako iniwan." Ngumiti si Amihan, isang ngiting nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isang ngiting nagpapahiwatig ng tunay na tagumpay. Hindi kailanman, anak, hindi kailanman. Ang tagumpay sa korte ay hindi isang pagtatapos, kundi isang simula. Ang pagbagsak ni Gabriel Castelo ay nag-iwan ng mga guho, hindi lamang sa kanyang buhay, kundi maging sa kanila. Ngayon na, ang panahon para sa paghilom. Ang penthouse, na minsan ay naging simbolo ng kalungkutan at pag-iisa, ay naging isang tunay na tahanan. Ang mga umaga ay hindi na sinasalubong ng katahimikan, kundi ng amoy ng sinangag na paborito ni Manang Tala, ng tawa ni Hiraya habang naghahabulan sila ni Mang Danilo sa hardin, at ng tunog ng pusong payapa ni Amihan. Ibinalik kay Amihan ang posisyon bilang CEO, kasama ang isang formal na paghingi ng tawad mula sa Board of Directors. Ngunit sa kanyang pagbabalik, may nagbago na. Hindi na siya ang dating ice queen na ang tanging iniisip ay ang bottom line. Natutunan niyang magtiwala sa kanyang team, mag-delegate ng mga gawain, at umuwi sa tamang oras. Dahil alam niyang may naghihintay sa kanya, isang pamilyang mas mahalaga pa sa anumang stock market index. Isang hapon, habang nagkakape sila sa balkonahe, tinanong ni Manang Tala ang isang bagay na matagal nang bumabagabag dito. "Amihan, Hija, paano na ang mana ni Hiraya? Ito ang dahilan ng lahat ng gulo. Kung gusto mo, maaari nating..." Pinutol ni Amihan ang sasabihin ng matanda sa pamamagitan ng isang malumanay na paghawak sa kamay nito. "Manang," sabi niya, isang desisyon ang nabuo na sa kanyang puso. "Ang perang iyan ay hindi sa akin at hindi rin sa inyo. Ito ay para kay Hiraya. Ngunit sa ngayon, siya ay isang bata. Ang kailangan niya ay hindi pera, kundi isang magandang kinabukasan." Tumingin si Amihan kay Hiraya na masayang nagdidilig ng mga halaman sa di kalayuan. "May naisip po akong ideya, Manang. Isang paraan para gamitin ang mana niya, hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para parangalan ang kanyang mga magulang at tulungan ang iba pang mga bata na dumanas ng katulad niya." At doon isinilang ang Hiraya's Hope Foundation. Sa tulong ng mga pinagkakatiwalaang abogado at financial advisors, isang trust fund ang itinayo para sa kinabukasan ni Hiraya, at ang malaking bahagi ng mana ay inilalaan para pondohan ang isang foundation na nakatuon sa pagbibigay ng tirahan, edukasyon at suporta sa mga batang lansangan. Ang dating simbolo ng kasakiman ay ginawa nilang simbolo ng pag-asa. Ang proseso ng paghihilom ay hindi lamang para kay Hiraya. Ito ay para rin kay Amihan. Isang araw, habang naglilinis ng mga lumang gamit, natagpuan niya ang kahon na naglalaman ng litrato ng kanyang pamilya. Ang litratong ipinadala ni Gabriel. Dati, ang pagtingin dito ay nagdudulot ng sakit at galit. Ngunit ngayon, habang tinititigan niya ang mga nakangiting mukha ng kanyang mga magulang, ang naramdaman niya ay kapayapaan. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang nawala, ngunit hindi na ito dumudugo.
Ang pagdating ni Hiraya at ni Manangtala sa kanyang buhay ay tila isang balsamo na humilom sa mga sugat na yon. Ang pamilyang nawala sa kanya ay tila nagkaroon ng bagong anyo. Isang pamilyang binuo hindi ng dugo, kundi ng pag-ibig. Ang pagbubukas ng Hiraya's Hope Foundation ay isang malaking kaganapan. Dumalo ang media, mga kasosyo sa negosyo, at mga opisyal ng gobyerno. Ngunit ang pinakamahalagang bisita ay ang isang grupo ng mga bata mula sa isang kalapit na ampunan. Sa entablado, sa halip na si Amihan ang magsalita, ibinigay niya ang mikropono kay Hiraya. Sa una, nahihiya pa ang bata. Ngunit nang makita niya ang mga mukha ng mga batang katulad niya dati, mga matang puno ng kalungkutan, ngunit may munting kislap ng pag-asa, nakahanap siya ng lakas ng loob. Ako po si Hiraya. Simula niya, ang kanyang boses ay maliit ngunit malinaw. Dati po, natutulog po ako sa kalye. Dati po, gutom po ako. Dati po, akala ko wala nang nagmamahal sa akin. Tumingin siya kay Amihan at Manangtala na nasa audience, parehong lumuluha sa galak. Pero nagkamali po ako. May mga tao pong mababait. Kailangan lang po natin silang hanapin at maniwala. Ang bahay na ito, sabi niya, itinuturo ang logo ng foundation, ay para sa inyo, para hindi na po kayo matakot, para po malaman ninyo na may pag-asa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sinalubong siya ng malakas na palakpakan. Niyakap siya ni Amihan ng mahigpit. I'm so proud of you, anak. Habang masaya ang lahat, napansin ni Amihan ang isang pamilyar na anino malapit sa gate ng venue sa labas ng liwanag, si Mang Danilo. Tumango ito sa kanya, isang senyas na may kailangan siyang makita. Maingat siyang lumayo sa damdong at sinundan ito. Sa isang tahimik na sulok, ipinakita ni Mang Danilo ang isang larawan sa kanyang telepono. Isang larawan na kuha ilang minuto lang ang nakalipas. Isang lalaki, nakasuot ng simpleng damit, nakatayo sa kabilang kalsada. Tahimik na pinapanood ang kaganapan. Ang kanyang mukha ay mas payat. Ang kanyang mga mata ay walang dating yabang. Ito ay si Gabriel Castelo. Hindi siya nakakulong dahil sa kakulangan ng matibay na ebidensya para sa fraud. Ngunit ang kanyang reputasyon at negosyo ay gumuho na. Hindi nagtagal ang kanyang pagtingin. Tumalikod ito at dahan-dahang naglakad palayo. Nawala sa karamihan. Walang galit na naramdaman si Amihan. Wala ring awa. Tanging isang pakiramdam ng pagtatapos. Ang kabanata nila ay tuluyan ng nagsara. Hayaan na natin siya, Danilo. Sabi ni Amihan, may mga sarili na tayong buhay na dapat harapin. Bumalik siya sa loob, sa liwanag, sa piling ng kanyang pamilya. Habang pinagmamasdan niya si Hiraya na nakikipaglaro sa ibang mga bata, isang malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ngunit isang maliit na tanong ang sumagi sa kanyang isipan. Isang tanong na hindi na mahalaga kung masasagot pa o hindi. May kailangan pa ba akong ayusin sa nakaraan? Nakangiti siyang umiling. Hindi na. Ang nakaraan ay tapos na. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang kinabukasan na kanilang bubuuin ng magkakasama. Ate. Lumipas ang 3 taon. Ang penthouse na dating isang malamig na gintong hawla ay isa ng tahanang puno ng init at halakhak. Ang mga pader na dati sumasalamin lamang sa kalungkutan ng isang babae ay saksi na ngayon sa paglaki ng isang pamilya. Isang Sabado ng hapon, natanaw ni Amihan mula sa kanyang study ang isang eksenang kailanman ay hindi niya inakala na magiging bahagi ng kanyang buhay. Si Hiraya, 13 taong gulang na ngayon, isang magandang dalagita na may mga matang kumikinang sa talino at kabaitan, ay tinuturuang maggitara si Manangtala sa hardin. Ang mga daliri ng matanda ay medyo nangangawit na. Ngunit ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw
sa tuwing magkakamali siya ng nota. Hindi ganyan, Lola. Natatawang sabi ni Hiraya. Ito po, ganito. Inayos niya ang mga daliri ng kanyang lola sa mga string, puno ng pasensya at pagmamahal. Ngumiti si Amihan. Ito ang kanyang buhay ngayon. Hindi na ito umiikot sa mga board meetings sa Paris o sa mga fashion shows sa Milan. Umiikot ito sa mga ganitong sandali. Simple, totoo, at nag-uumapaw sa pag-ibig. Ang Hiraya's Hope Foundation ay lumago at nakatulong na sa daan-daang bata. Si Hiraya ay hindi lamang pangalan sa foundation. Siya ang puso nito. Bawat weekend, naroon siya. Tumutulong sa mga mas bata sa kanilang mga aralin o simpleng nakikipagkwentuhan. Ibinabahagi ang kanyang sariling paglalakbay mula sa dilim patungo sa liwanag. Sa anibersaryo ng foundation, habang pinapanood ni Amihan si Hiraya na nagbibigay ng inspirasyon sa isang bagong dating na bata, bumalik sa kanyang isipan ang lahat. Ang payat na batang nanginginig sa gutom sa labas ng restaurant, ang takot sa mga mata nito sa eskinita ng Baryo Dilim, ang masakit na pagdududa at ang matamis na tagumpay. Ang bawat pagsubok ay nagkakahalaga. Dahil si Hiraya ay hindi lamang niya iniligtas din siya ni Hiraya mula sa kanyang sariling pagkabilanggo sa yaman at kalungkutan. Minsan, habang pinipirmahan niya ang mga dokumento para sa isang bagong community center na itatayo ng foundation, isang pangalan ang sumagi sa kanyang isipan, Gabriel Castelo. Nabalitaan niyang matapos bumagsak ang lahat ng negosyo nito, ay umalis ito ng bansa at namuhay ng simple sa isang malayong lugar. Wala nang galit sa puso ni Amihan. Ang tanging naramdaman niya ay isang uri ng kapayapaan. Ang pagpapatawad na tutunan niya ay hindi para sa taong nagkasala sa iyo. Ito ay para sa sarili mong kalayaan. Gabi, ang syudad sa ibaba ay isang kumikinang na dagat ng mga pangarap. Nakatayo si Amihan sa balkonahe, sa parehong lugar kung saan niya unang sinabi kay Hiraya na nakikita niya ang sarili dito. Lumapit si Hiraya at tumabi sa kanya. Ipinulupot ang braso sa kanyang baywang. Hindi na ito ang maliit na batang nangangailangan ng proteksyon. Isa na siyang dalagita na nagbibigay rin ng lakas. Ang ganda po dito, Mama, sabi ni Hiraya. Isinandal ang ulo sa balikat ni Amihan. Oo, anak, sagot ni Amihan. Hinaplos ang buhok nito. Tumingin sila sa mga bituin na sumusubok, sumilip sa kabila ng liwanag ng syudad. Naalala ni Amihan ang kanyang walang saysay na buhay noon, ang mga mamahaling bagay, ang walang katapusang paghahabol sa tagumpay, ang pusong walang laman. Ngayon, sa simpleng yakap na ito, sa ilalim ng parehong kalangitan, naramdaman niya ang isang yaman na hindi kayang bilhin ng kahit anong salapi. Ang pamana na iiwan niya sa mundo ay hindi ang kanyang fashion empire, kundi ang pag-asang itinanim niya sa puso ng isang bata, isang pag-asang ngayon ay namumunga at nagbibigay ng lilim sa marami pang iba. Humarap si Amihan kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na walang hanggan. Ang tunay na yaman, anak ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng init at katiyakan, ay hindi nakikita sa kung ano ang hawak mo, kundi sa kung ano ang ibinibigay mo. At dito po nagtatapos ang kwento ng isang pusong pinatigas ng nakaraan at ng isang batang lansangan na muling nagturo dito kung paano magmahal. Ang kwento ni na Amihan at Hiraya. Mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat po sa inyong tapat na pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Sa bawat kabanatang aming isinulat at isinalaysay, sa bawat luhang pumatak at ngiting sumilay sa mga labi ng ating mga tauhan, pakiramdam namin ay kasama namin kayo sa bawat sandali. Kasama namin kayong kinabahan para sa kaligtasan ni Hiraya
at kasama namin kayong naniwala sa pagbabagong idinulot ng pag-ibig sa puso ni Amihan. Ang kwentong ito ay isang simpleng paalala na ang tunay na yaman ay hindi kailanman masusukat sa dami ng salapi o sa taas ng katungkulan. Ito ay matatagpuan sa kakayahang magpatawad sa mapait na nakaraan, sa tapang nabuksan muli ang isang pusong minsan ng nasugatan, at higit sa lahat, sa pag-asang kayang baguhin ng isang munting gawa ng kabutihan ang takbo ng isang buong buhay. Ngayon, nais naman naming marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapaboritong bahagi ninyo sa kwento? Anong aral ang pinakatumatak sa inyong puso? Ibahagi niyo po ang inyong saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pagninilay ay kasing halaga ng kwentong aming isinalaysay. Hanggang sa ating muling pagsasama.